May kasabihan nga na ang taong nagmamadali kung matinik daw ay malalim at ang isda nahuhuli sa sariling bibig, mga kasabihang aking pinaniniwalaan. Ako po ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Isang mabiyaya at masaganang araw po sa ating lahat. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Ngayong araw po ang ating pag-uusapan, bibigyan ng komento, reaksyon, opinion ay ang balitang Chloe San Jose minamadaling magpaasal kay Carlos Yulo para hindi mapadeport, at yan po ay galing sa channel ni Showbiz Trend Update. Nasa description po yung link na kanyang channel, bisitahin po at pakisuportahan na rin. Kaya naman wag na natin patagalin to, simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to, mga tagapanood. Let's do this! Welcome back sa aking channel. Chloe San Jose minamadali ng magpakasal kay Carlos Yulo para hindi mapadeport dahil ang visa niya sa Pilipinas ay tourist lang at isa talaga siyang Australian citizen. Ito ay ayon sa kanyang pag-amin. Panuurin at pakinggan ang buong detalye. Marami nga ang kumukwestiyon hanggang ngayon sa kontrobersyal na girlfriend ni Carlos Yulo na si Chloe San Jose dahil sa pagtatrabaho nito umano sa Pilipinas nang walang working visa. Kinukwestiyon din siya ng isang kilalang attorney na si Wilfredo Garrido na isa sa mga gustong-gusto siyang ipa-deport dahil kung may permit nga si Chloe para magtrabaho sa Pilipinas matapos lumabas ng 2 beses sa Sunday show ng Kapamilya Network na ASAP. Bukod sa isang kinukwestiyon sa kanya ay ang pagtanggap niya ng proyekto sa bansa bilang endorser ng isang skincare company na labis din na binabatikos dahil wala naman siyang working visa dahil isa lang siyang turista sa Pilipinas. Kaya naman ayon pa sa Facebook post ni Garrido, ayon sa kanyang pagsisiwalat, nakamit ni Chloe ang kanyang Australian citizenship noong February 2020, based naman ito sa sinabi ng isa pang abogado na si Attorney Ciudad Ano. Aniya, Chloe was born in the Philippines on March 21, 2002 and moved to Australia with my client in 2013. They both acquired Australian citizenship in February 2020. Ayon pa kay Attorney Garrido, na may titulo na, "It's time to deport Chloe San Jose." If she is indeed an Australian citizen, as she claims to be with an upturned nose, then she is here on a tourist visa. Aniya pa, that means she can't work, which is exactly what she is doing, claiming that she is not depending on Chloe, because she is earning money in her own right parading her assets on TikTok in various states of undress, those are taxable income. Pagsisiwalat pa ng attorney, she has appeared on ASAP at least twice, one blamed for Typhoon Karina, she must have earned talent fees therein from. She also has endorsed a skincare product being extensively covered sashaying in a grand entrance and undergoing some sort of facial treatment in an ad. Again, that must have earned her and Chloe quite a sum. She has been modeling various kinds of outfits and unmentionables. Without a working visa she cannot engage in these money-making activities. Moreover, she has engaged in public behavior that offends the feelings of the Filipino people, particularly her treatment of Chloe's mother. Paglalahad niya pa, this girl doesn't behave like a visitor, she acts like she owns the Philippines, all of the above make her an undesirable alien. We have been moving heaven and earth to deport Alice Guo to China. Without success, it will be much easier to deport Chloe Angele San Jose to Australia. If anyone who can prove that she is a dual citizen, I will take this down. Note, she became an Australian national only in 2020, highly unlikely she turned around and reacquired Filipino citizenship too soon, considering her attitude. Samantala, aminado naman ng girlfriend ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo na Australian citizen siya at ang visa niya sa Pilipinas ay tourist lang, kaya naman minamadali niya na ang pagpapakasal kay Carlos Yulo para hindi siya tuluyang maipadeport sa Pilipinas. Maraming netizens naman ang sumang-ayon sa attorney, dahil makailang beses din daw itong naging guest ni Tony Gonzaga at kumita dito, tapos tourist lang pala ang visa. Yun naman pala mga tagapanood tourist lang siya rito sa Pilipinas, meaning wala po siya talagang karapatan na magtrabaho dito sa ating bansa dahil isa nga lang po siyang turista at Australian citizen po talaga siya. Siya na rin po mismo nag-amin, di ba mga tagapanood? Nilaglag niya po yung sarili niya, di ba? Kaya nga po sinabi ko, yung isda talaga nahuhuli sa sariling bibig. Kaya naman, ano pang ginagawa ng mga abogado na yan, di ba? Dapat kilusan na po nila yan at alamin din nila kung nagbabayad ba to ng tax dito sa Pilipinas. Mamaya
kumikita lang siya ng pera sa Pilipinas pero wala naman po siyang binabayad ng mga tax, hindi po ba? Kaya nga lang po mga tagapanood, sa bagal po ng usad ng ating batas dito, baka naikasal na tong si Chloe San Jose o kaya nagkaanak na kay Carlos Yulo bago pa lumabas yung desisyon. Wala na po. Paano pa nila mahahabol yun kung mayroon ng marriage contract si Chloe San Jose kay Kaloy? Ibig sabihin po niyan, talagang ano na siya, balik Pilipinas, magkakaroon na po siya ng citizenship dito sa Pilipinas. Well, dapat habang maaga, kung talagang napatunayan na hindi Filipino citizenship na wala ng Filipino citizenship to si Chloe San Jose, dapat action po kagad, kaso po kagad para tapos na po ang usapan, hindi po ba mga tagapanood? So yun lang po mga tagapanood, may nagustuhan nyo po yung ating talakayan sa araw na to, at kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood, atin yung babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.